po, good morning. Siguro nasa 1 week na kami mahigit dito. So far ito po yung unit na medyo napalaban talaga ang team natin pagdating sa paghuhukay, gawa ng medyo malaki po talaga kasi ang extension. Tapos sabayan pa ng ulan-ulan. Pero according naman sa ating team, malapit na silang matapos maghukay. So yung ating ibang team doon is nagpe-preparasyon na po para sa ating mga poste. Pero ito po, bago po ito latagan ng poste is lalasunin po muna yung lupa para po sa anay. Ang gusto kasi ng may-ari dito is nung turnover po kasi yung unit nila, parang dun sa likod na part is meron na yatang anay. So nag-decide po si client na ipalason yung lupa. So pwede naman po yun. Tapos ang ginawa po ng may-ari is sila na lang po ang ko-contact. Then naka-schedule po to ng Friday lalasunin. So tapos naman na sila maghukay. So before po tayo mag-footing dyan, ayan, nalason na yung ating lupa. So ito rin po yung kagandahan na may sistema yung ating renovation, pagkahukay, hakot. Actually ang dami na po nahakot dito. So ito na naman, according sa kanila, ayan na lang naman ang panghuli. So halos nasa 90% na rin po tayo ng ating paghuhukay. So buti po ngayon medyo maaraw, pero mahirap maghukay pag ganyang basa, maputik. So meron na po tayo dito mga partial materials, graba, buhangin na diniliver po ni Rayvel Hardware. So sila rin po yung contact namin sa materials, tapos sila rin po yung naghahakot. So ando na po yung ating mga bakal. Nasa loob po yung ating mga semento. Kaso ang problema, hindi po kaya ng supply ng kuryente yung ating mga power tools. Kaya tinawagan ko yung may-ari kung pwede pong magawa ng paraan. Kasi pag ganito, abala po talaga to sa gumagawa. Saksak. Puti na doon, nakalagay doon. Yung ito pala yung ito, walang pawin. Samplay pala. Dahil okay na. Ano yung ano? Doon lang sa labas. Puto ng bakal. Oo, kakapot. May isa pang... Dito lang. May isa pang extension. Hello po, magandang tanghali. Mga 2 PM. Ito po yung second project na namin, labas ng Luminatan. Sa una po yung Bulacan, tapos sunod na ito pong Sahod Ulan. So okay lang kami dito sa Sahod Ulan kasi nga tansa lang din. Nung sa Bulacan talagang sobrang layo. Pabalik-balik kami ni Ray. Ito, kung may problema, kung kailangan ng materyales, mabilis lang kami makapunta. Wala pang less than 30 minutes na kasi may shortcut dito sa Phase 5. So alas 2, buti na lang po ang pwesto ng unit nila ma'am is dito. Wala nang init, ayan no. Pagdating ng 1 PM, ayan, pababa na onwards, na siya, wala nang init.
So, recap lang po tayo ang naging diskarte po namin dito. Actually, hindi siya diskarte. Parang yun na rin talaga yung routine namin na pag may bagong projects, hukay muna. Hukay muna, tapos pahakot. Tsaka natin papasukan ng mga materyales katulad po dito. Ayan. So pagdating naman po sa materialis, pwedeng kami ang mag-asikaso, pwede naman po si client ang mag-asikaso, depende. Kasi ang kontrata lang po namin dito is labor lang, hiwalay ang materialis. So medyo struggle nga lang po gawa ng mga nakaraang linggo, umuulan. So hirap ang team kumilos, maputik, umuulan, tapos sa araw. Kaya minsan pag ganito pong full renovation tapos ganito kalaking extension, i-consider nyo rin po na hindi ganun kadali magtrabaho. Ang sabi ko nga po, pag umuulan, stop muna kasi mamaya pag nagkaroon ng disgrasya, mas malaking problema, mas malaking gastos. So timing lang, may nilagay sila ditong parang lona para may silungan man lang kahit paano. So, nung Monday, Tuesday, nakapagtayo na po sila ng mga puting. Ayan. Ito nga po palang puting natin, naglason po muna. So, may contact silang naglason po. Kasi may anay-anay eh. So, imagine yung unit is maliit lang, tapos ang extension malaki. Ilan na yan, Tak? Tatlo na yan. So, kung mapapansin nyo, ang dami po nating poste. Ito po kasi is merong plano. So, naka-base tayo sa plan. So, may mga nabuhusan na. So, pagpapasok po tayo ng 400 muna na CHB. Partial lang muna. Then, paunti-unti. So, nagpadagdag din po ako kay client ng mga bakal tsaka ng mga kahoy. So medyo malaki lang ang hukay, gawa ng halos nasa 1 meter po kasi ito, yung istira, ang tawag ba dyan? Nakalimutan ko na. So ayan. So ang ginamit po natin dito is 16 mm tsaka 12. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. May nakatayo na tayong 7 na footing. So, ang mga bakal naman po natin is naka-ready na. So, ang magiging diskarte ng team natin dyan, kung mapapansin nyo, gumawa na po sila ng pamorma. Ayan, 3, 1, 2, 3. Ang gagawin po dyan, lipat-lipat. Lipat-lipat lang para hindi rin masyadong magastos pagdating po sa kahoy. Hindi ko nga lang alam kung ilan yung ginawa nila dyan. So, pag ganito po talagang extension, expected nyo pagdating po sa materials, marami po talagang gagastosing materials. Katulad po ng bakal. Bakal pa lang, magkano na isa niyan. So sa amin walang problema kung kayo po mag-aasikaso ng materyales. Sa akin nga, pabor yun eh. Kasi hassle din po minsan kasi mag-order. Pero syempre kasama rin po yun sa trabaho namin. Mas gusto ko na rin po kasi kami na lang ang mag-asikaso. Pero kung may time naman si client, why not? Ayan po. So, dito po, ganyan po yung hukay, pero hindi po sagad ang ano nila dyan, ang wall. Ang asintada, hindi po sagad. Ayan. So, natatapakan ko po yung lupa, medyo basa-basa pa. Nahirapan sila magtrabaho pag ganyan. Ayan. Meron pa rin tayo doon na isa pang tawag dito, puting. Ayan. So, ayun po yung muhon nila.
So, yung muhon na yan, mas papasok dito sa linya mo, wag kang lalagpas doon sa kabilang side. Kung pwede, kalahati lang po ng muhon. So, sa pag ganito pong extension, medyo matagal po talaga ang paghuhukay, lalo na kung may kasamang ulan. Pero once na nakaporma na tayo ng poste, mabisa lang po yung asintada nito. So, doon nga po pala sa mga kanood ng aming vlog, open na po kami Cavite area, pero full renovation po. So, sa amin po hindi po kami kumukuha ng small works kasi syempre labas na medyo malayo, 'di ba? So, kung lalayo man kami, isang buong unit na kasama extension. Kaya kung kaya niyo po yung budget namin, 'di ba? Why not? Mag-go na po kayo sa amin. So, ito lang, may mga lupa pang ayan. So, yung mga pinasok pong materialis dito, lahat po yan partial pa lang. Kasi sabi ko nga sa amin, hiwalay ang labor sa materials. So, kung kailangan pa namin magdagdag ng buhangin, semento, bakal, given yon. Kaya kung may budget kayo sa renovation, kailangan talaga malaki. May pasobra. Para po hindi mabitin ang gawa. So, ito nga po palang unit nila, sir. Hanggang doon yung poste nila. Pero, hindi pwedeng isagad. Kasi sa sukat, hanggang dito lang. Hanggang dito lang siya. Hindi pwedeng isagad. Magandang hapon po. Update po tayo dito sa project namin sa Sahod Ulan. Danesa Model House po ito. So, dito po pala sa Pine Views, maganda dito kasi ang lalaki ng mga extension. Talagang kasya, kahit dalawang sasakyan kasya. 'Di ba? Kasi ang unit po ni sir parang nasa 39 lang, tapos ang extension parang nasa 143 o 139 o 143, parang ganon. So, kahapon, yung 3 poste na po yan, nabuhusan na yan. So, okay na. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na lipat-lipat lang po tayo ng pamormang kahoy. So, dito naman sila sa kabilang side. Ayan. Pag natuyo yan, yung ibang poste naman po ang bubuhusan. So, dito po, siguro i-stop na muna kami sa pagpapahakot kasi marami rin pong tatabunan Ang sabi ko nga, dapat paunti-unti na pong natatabunan kasi pag umuulan, para masiksik na po siya. So, ito pong 400 na CHB. Order pa po namin to sa Rabiel. Bali, pahabol. Kasi, hindi pa dineliver nung mga nakaraan gawa ng nagpahukay pa, nagpahakot pa, tapos hindi pa naman siya gagamitin. Pero ito, partial pa lang po yung 400. So, sa amin kasi hiwalay ang labor sa material. So, doon mo makikita kung ilan pa po yung idadagdag natin pagdating sa materialis. So, usually, ang materialis po namin dito is kahoy, bakal, graba, buhangin, semento, CHB. Yung pa lang naman. Ayan po. So, dito, meron din tayong ilalagay dito na poste. Ayan, parang nasa halos 2 meters po ang pagitan po ata ng ating footing. Ayan. So, lalaking bakal po yan. 16. Sa plan po kasi ni client ko, 16 mm po ang approved na bakal na gamitin. So, i-pwesto po muna natin yung ating mga footing. Then, tsaka na po tayo mag-aasintada.
Yan, buti na lang at wala nang ano dito. Wala nang init. Tapos malakas pa ang hangin. Ito po ang unit nila, sir. Hindi po to isi second floor, ah. So, yung ating ano dyan, baka putulin pa yan o itupi. Parang ganon. Kasi po ito, lalagyan lang po siya ng ano ng roofing. Roofing lang po ito. Ayun yung may merienda. Ha? Uy, Merienda na. Ayun nyo ba? Merienda mo na. Yan. Ito yung mga pamorma. Yan. Lipat-lipat lang. So, kung taga Pine Views po kayo at nakikita nyo si Sir nagpapagawa dito at balak nyo saluhin yung kahoy niya, pwede naman yan. Kasi after po nito, may iwan po lahat ng mga sobrang materyales dito. Ito mga pinagamitan, pwede nyo pong pakiusapan yung may-ari. Pwede nyo saluhin, di ba? Yung pagkaka-boost ng poste, ang kinis, oh. Parang hindi na kailangan ano yun, eh. Ang ganda ng pagkakabuhos. Diba? Yung pinto ni Sir dito sa likod, oh, molded door lang pala to. Sisira. Ayan. So, dito po pala, i-share ko lang, hindi na muna namin ginalaw yung taas kasi malit lang po kasi ang pinaka-unit. So, baka mapuno po to ng materyales. Imagine, semento pa lang po to. Partial semento nga lang to eh. Parang 100 lang po atang semento. Kung maglalagay na po kami ng mga adhesive, skim coat, tiles, baka po wala na mapwestuhan yung tao natin pag may gagawin sila. Di ba umuulan? Dito pwede silang maggawa. Baka po wala na silang pwestuhan. Kaya ang naging diskarte namin ni Ray dito, wag na muna yung interior. Dito muna kami sa extension gagalaw. Kasi katulad niyan, madudumihan lang. Kung halimbawa gusto nila magpahinga sa taas, pwede malinis, 'di ba? So, yun po talaga rin ang problema pag maliit lang ang unit, tapos yung mga materialis tatambak mo dito sa baba. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, sa renovation, huli pong ginagawa yung baba eh. Kasi kung may tiles na to, madadamage po talaga yan. So, meron pa tayong mga pamorma dito. May mga kahoy pa. Ayan, gagamitin na lang po yan.